Kumusta mga master? Ito ang Highspeak TV. Mayamang babae na minaliit at nilait ang isang matabang lalaki na manliligaw niya. Sa buhay ng isang tao ay wala tayong karapatan para manlait ng kapwa natin. Dahil hindi natin alam ang balik sa atin yan sa takdang panahon. Di rin natin alam na baka yung nilalait mo ngayon ay may mahalaga palang papel sa buhay mo. Pero bago natin simulan ang ating kwento, ay gusto kong makahingi ng kaunting subscribe sa inyo. At pakiclick na rin ang notification bell. So ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay umikot sa dalawang tao. Si Sho ay isang napakabait na tao at kahit tampuhan nito ng tukso dahil sa labis na kataba nito, ay binabaliwala na lang niya ang mga panlalait ng iba dahil ang hangad lang niya ay magkaroon ng mga kaibigan. Si Cheryl naman ay isang napakagandang babae at puro papuri ang natatanggap nito. Pero sa likod ng magandang muka ay ubod naman ito ng sama. Sa tuwing may manliligaw sa kanya ay pinapahiya niya at nilalait. Hanggang sa pagtungtong ng dalawa ng 4th year high school ay naging magkaklase ito. At sa mga oras na iyon ay ang mga kalakihan ay nababaliw sa ganda ni Cheryl. Habang si Shu naman ay nakatulala habang nakikita ito. Lumipas pa ang mga araw ay naging outstanding si Cheryl sa klase dahil matalino naman talaga ito, beauty with brains ika nga. Si Shu naman ay nangunguna rin sa kanilang klase at unti-unting napapansin na rin ito ng mga kaklase niya dahil sa katalinuhan nito. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan ay nahuhulog na nga itong si Shu sa ganda at talino ni Cheryl. At simula noon ay lagi na niyang nilalagyan ng secret message ang upuan ni Cheryl. Kaya sa tuwing nakikita ito ni Cheryl ay natutuwa ito. Akala kasi ni Shu na gusto ni Cheryl yung pinagagawa niya. Hingid sa kaalaman ni Shu na inakala ni Cheryl na si Ronald ang may lagay ng mga maliliit na papel na may secret message na nakasulat at nakaka-inlove ang mga mensahe. Gaya ng sobrang gustong gusto kita at lagi kitang inaabangan, sobrang mahal na mahal kita, ako ang secret admirer mo. Nilalagay nga ito ni Shu sa upuan ni Cheryl araw-araw na nakadikit hanggang sa lumipas pa ang isang buwan ay nagsalita si Cheryl at tumayo sa harapan ng mga klase nito. Na kung sino man naglagay ng mga secret message sa upuan ko na may magandang mga mensahe ay nai-inlove ako. At gusto kong magpakilala ka na sa akin dahil alam ko naman kung sino ka. At kung gusto mong ligawan ako ay sasagutin kita dahil pinapasaya mo ko araw-araw. At hingid sa kalaman ni Cheryl na hindi si Ronald ang may gawa ng inaakala niya. At doon na nga nakapag-decide na si Shu na aminin na sa dalaga na siya ang nasa likod ng mga nakaka-inlove na secret message. At isang araw ay nilagyan niya ulit ng secret message ang upuan ni Cheryl at sabi nito, magkita tayo sa may gym. At doon na nga masayang-masaya si Cheryl at ng araw na iyon ay nagtungo na nga ito sa gym. At nang nagsalita ito, asan ka na, lumabas ka na. At nang sabihin na sana ang pangalan ni Ronald, ay lumabas na nga itong si Shu at laking gulat ni Cheryl, ikaw? At sabay tawa ito. Akala ko si Ronald ang nagpapadala sa akin ng mga mensahe. At labis ang tawa ni Cheryl habang nilalait si Shu. Nakakadiri ka, hindi kita magugustuhan at pwede ba tigilan mo na ang kakapadala ng mga mensahe? Sinayang mo lang oras ko dito. Wala kang kwentang tao at ang pangit mo. At doon na nga, sa mga oras na yun ay labis ang sakit na nararamdaman ni Shu na para bang hindi ito makagalaw at di alam ang gagawin. At kinabukasan, nang pumasok ito sa eskwelahan ay mas lalong naging tampuhan ito ng tukso at umiyak na lang ito habang pinagtatawanan. At lumipas pa ang mga buwan ay papatapos na ang high school journey ni Shu at ni Cheryl. Nakapag-decide ito na mag-stop muna ng college. At ayun na nga, huminto na nga ito ng isang taon. At di na muna nag-college dahil sa daladala nitong trauma at sakit ng mga salitang kanyang narinig ay walang ginawa ito kundi nagpapayat ng nagpapayat at sabayan din ng diet
Hanggang sa lumipas ang 10 buwan ay kitang-kita na nga ang resulta ng pagod nito at sabi nito sa kanyang sarili, simula ngayon ay wala nang sinuman ang malalait sa akin. At sa mga oras na yun ay napakalaki ng transformation nito. Samantala si Cheryl naman ay binalot ng kalungkutan dahil sa isang trahedya na magpababago ng kanyang buhay. Naaksidente nga ang sinasakyan nitong sasakyan kasama ang magulang niya at tanging siya lamang ang nakaligtas. At simula noon ay unti-unti na ngang naghirap ang buhay nito. At 1 taon rin itong nagtambay at di muna nagkolehiyo. Sa mga oras na iyon ay tanging si Yaya Yeng na lang ang natitirang nag-aalaga nito. Habang ang kumpanya nila ay unti-unti na ngang lumulubog dahil sa laki ng utang nito na iniwan ng kanyang mga magulang. At lumipas pa ang mga buwan, pasukan na para sa kolehiyo at nag-aaral na nga itong si Cheryl, pero sa tuwing matapos ang klase nito ay didiretso agad ito sa pagtatrabaho sa pagiging isang student assistant. Siya nga ay naging isang student assistant sa library ng kanilang paaralan para makalibre ng tuition fee. Sa mga oras na yon ay bumaliktad nga ang mundo ni Cheryl at nalasap nito ang pagsubok ng buhay. At minsan ay napapaluha na lang ito bigla pag naiisip niya ang kanyang mga magulang. Isang araw ay nagkita sila sa library ni Sho. At nagulat si Sho na ang kanyang pinakanagustong babae noon at isang mayaman na babae ay isa ng student assistant ngayon. At nagtataka siya anong nangyari dito. Pero di niya na tinatanong ito kasi may galit pa rin ito sa ginawa ng babae. At si Cheryl naman ay napahiya sa kanyang sarili kasi naalala nga niya yung ginawa niyang kasamaan kay Sho. At nag-uusap nga saglit ang dalawa at sabi ni Cheryl, "Hello Sho, ikaw pala yan. Muntik na kitang hindi makilala." At sabi naman ni Sho, "Oo, ako ito, yung nilait mo dati." At nang marinig nga ito ni Cheryl, ang mga salitang yun ay labis itong nagsisi at napasabi na lang siya sa kanyang sarili, "Akala ko magkakaroon ako ng karamay sa pagkakataong ito pero di rin pala." At napaiyak na lang ito bigla sa harapan ni Sho at nagulat si Sho at bigla na lang itong tumakbo sa likuran. At sabi nito sa kanyang sarili, siguro ito na yung kabayaran sa mga panalait ko sa mga tao. Nawala na ang lahat, pamilya ko, mga kaibigan ko. Ayaw na din nila sa akin kasi mahirap na ako ngayon. Kung ito ang kapalaran ko ay tatanggapin ko ito. Hingid sa kalaman ni Sho na unti-unti na ngang nagbago si Cheryl. Pero di yun alam ni Sho, nagulat na lang siya bigla itong umiyak sa kanyang harapan at sa mga oras na yun ay mas lalong nabaling ulit ang atensyon ni Sho kay Cheryl. At inalam nito ang mga nangyari sa dalaga sa pamamagitan ng social media. At ayun na nga. Nang chinek nga ni Sho ang Facebook ni Cheryl ay gulat na gulat siya sa kanyang nakita dahil nagpost ito ng mga litrato ng kanyang mga magulang at nagsabi sa caption nito na "I hate life." At doon na nga nalaman nga ni Sho na may mabigat na pinagdadaanan nito. Kinagabihan ay napasabi na lang si Sho sa kanyang sarili, siguro kailangan niya ng karamay ngayon. Patawad Cheryl. Oo, may nagawa ka mang kasalanan sa akin dati pero mali ito. Mali ang magtanim ng galit sa isang tao. Alam ko bawat tao ay gaano man kito kasama, sa paningin ng iba ay may nakatago pa rin itong kabutihan sa kanilang puso. At ayun na nga, binalikan ito ni Sho sa library at sinabi nito, "Miss, pwede ka bang makausap?" At nakangiti na nga si Sho sa mga oras na iyon at ganoon din si Cheryl. At sa mga oras na iyon ay naging komportable nga ang dalawa sa isa't isa. Lumipas pa mga araw ay niyaya na ito ni Sho na lumabas at mag-date sila. At sa mga oras na iyon, si Sho ang naging daan para maging masaya ulit sa buhay si Cheryl. At sabi nito kay Sho, "Patawarin mo ako Sho dahil sa nagawa ko. Ang daming tao ang sinagasaan ko dati." Habang naiiyak ito, "Patawad sa iyo Sho. Nawala mga magulang ko dahil ito sa pag-uugali ko. Pero sana ako na lang ang nawala, hindi sila. Kasi sa mga araw na yon, ako ang palaging nagkukumbinsi sa kanila na gumala kami. Hindi ko sinasadya Sho. Kasalanan ko na wala sila." At pati si Sho ay napaiyak na rin. "Wala kang kasalanan Cheryl, lahat ng ito ay may rason ba't ito nangyayari." Lumipas nga ang mga araw ay unti-unti na nakamubon si Cheryl sa mapait na sinapit ito at kalungkutan. Di niya ay nakala na ang dating nilalait niya noon ay magiging special someone niya. At sa mga oras na yon ay nanligaw na nga si Sho. Hanggang sa sinagot na nga ito ni Cheryl. At sabi nito, "Salamat Sho dahil naging masaya ang buhay ko sa pagdating mo." At si Sho naman ay labis ang kasiyahan sa kanyang narinig.
Lumipas ang isang taon ay ganun pa rin ang kaswitan ng dalawa. Lagi itong nagse-celebrate ng mansari at sa unang pagkakataon ay i-celebrate na nila ang kanilang anniversary. Pero hindi alam ni Cheryl na ito na pala ang huli nilang pagse-celebrate. Dahil sa gabing iyon habang nagkakasiya ng dalawa ay bigla na lang hinamatay si Sho at dumudugo ang ilong nito. At gulat na gulat si Cheryl sa mga oras na iyon. At mag-propose na sana si Sho sa dalaga. At dahil sa nangyari ay di na ito nagawa ni Sho.